Unstable na ang Marcos administration ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Sa budget hearing ng kanyang opisina sa Senado, isiniwalat ni VP Sara na matagal na niyang alam ang tungkol sa katiwalian ng mismong pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez. Para bigyan ng mukha ang balita, may report mula sa Senado si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon. Pops J, kanina umaga sa mga pumapalipot na issue sa gobyerno, nakikita umano ni Vice President Sara Duterte na hindi na stable ang pamahalaan. Kaliwat ka ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan daw ang nakikita ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon sa kasalukuyan. Yan din ang dahilan bakit aniya hindi stable ang gobyerno. Bagamat wala naman daw nakikipag-usap sa kanya para sa posibleng kudeta, meron daw siyang mabigat na nalalaman at matagal na. Ang pinsan daw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na si Congressman at former House Speaker Martin Romualdez, hindi lang umano sa flood control kumikickback, kundi pati sa illegal gambling. Yung source nyo ng information na ito, that they are receiving money? Yung mga, ayaw ko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong... Promise office. Pero hindi po ba... Oh yes, Promise office. dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. The government is still stable given the hate. Our institutions are clearly abused. Kasabay niyan, inamin ni VP Sara na pinamamadali na nila ang interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Hindi raw kasi naaalagaan ng maayos si Digong sa ICC Detention Center. Nag-welfare check nga ang gobyerno, tila nagdulot pa raw ito ng mas madalas na pagtumba ng kanyang ama. Kung sila nga raw masusunod sana, sa Davao City na lang i-house arrest si Digong. Noong nag-file ang abogado ng indefinite adjournment, noong proceedings, suddenly meron ng welfare check. I see malice in that. Number one, they never did a welfare check. Number two, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the family members who are at that time in The Hague. Makikita mo sa report, nag-a-assess sila sa kalusugan. Kanina sa budget hearing ng Office of the Vice President, ipinresenta mismo ni VP Sara ang 902.895 million pesos na proposed budget ng kanyang opisina. Mas mataas kumpara sa nakaraang taon, 744.146 million pesos. 212.5 million pesos daw dito ay para sa personal services. 16.6 million pesos naman sa capital outlay kasama ang pagmomodernisa ng kanilang serbisyo. Of the office, courage to be committed public servants working to ensure that all Filipinos experience government regardless of their proximity to the capital. Si Senador Bongo, humirit na bawasan ang budget ng kanyang opisina at ibigay sa Vice Presidente. Senadora Amy Marcos naman, sinabing barya lang ang pondo ng OVP kumpara sa bilyon-bilyong pisong nakulimbat mula sa maanumalyang flood control project. Sa huli, nagmosyon si Senator Mig Zubiri ng parliamentary courtesy para kay VP Sara at tuluyan ng lumusot ang budget sa committee level. Pops J, kanina naman sa plenary session sa Senado, mariin na sinabi ni Senador Chis Escudero na tila nagiging diversionary tactics naman ang mga panatang na binabato sa mga senador. Ginagamit daw na panakipbutas ang mga senador para tungkol nga sa issue sa anomalya sa flood control projects para makaligtas ang mga congressman na tunay raw na nasasangkot dahil daw tila mas malalaking isda ang mga senador kumpara sa mga congressman. At sinabi rin dito may isang individual din daw ayon kay Escudero na nasa likuran nitong sarsuela o script na ginagamit at yan daw itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa privilege speech din ni Senator Dante Marcoleta, sinabi niya naman itong si Orly Gutesa mas credible pa raw sa mas maraming tao dito sa Senado dahil siya raw bilang nga sa kanyang testimonya ang nagkonekta dito kay Congressman Zaldico at kay Romualdez sa issue nga ng anomalya sa flood control projects. Pops J. Merriman, pag-usapan pa natin itong mga sinabi ngayon ni Senator Chis Escudero, laban naman kay Congressman Martin Romualdez. Binanatan din ng dating Senate President ang dating House Speaker. Kaugnay nitong flood control, issue sa flood control. Ano ang detalye nito?
Oo, Pops Jay, hinahanap pa nga ni Chis Escudero yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez na tila hindi nga raw nababanggit at dapat nga raw makasama talaga sa mga iniimbestigahan tungkol dito sa anomalya sa flood control projects. Tila dinadivert daw yung atensyon, binabato sa kanila dito sa Senado para nga raw makapagtakpan o makatakas ang mga tunay na nasasangkot. Pakinggan natin ang bahagi ng privilege speech ni Senador Chis Escudero. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila. May mabanggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Okay, Marymon, sa lahat ng ito may nabalitaan ka na bang sagot ni dating Speaker Romualdez? Pops J, naglabas na ng statement itong dating House Speaker Martin Romualdez at sinasabi niya baseless din yung mga allegation na binato naman sa kanya kanina umaga ni Vice President Sara Duterte. Ito rin si Romualdez, kinwestiyon naman niya yung credibility ni VP Sara na siya rin daw mismo ay humaharap sa kasong impeachment dahil nga sa alleged misuse of public funds. At sinasabi din ni Romualdez, hindi raw totoo itong mga paratang laban sa kanya. Pops J. Marymon, may reaksyon na rin ba sa Senado? Hinggil nga dito sa pagbibitiw ni Congressman Zaldico. Pops G, katatapos lang ng plenary session dito sa Senado ngayon. So far, ang nakausap natin itong si Senator J.V. Ejercito. Pero so far, ang sinabi naman ng senador, tulad ng nasabi niya raw last time, lumalabas nga na parang nagkakaroon ng diversion sa issue nga ng anomalya sa flood control na tila baka may nakakatakas ng araw ng mga kongresista dito na dapat talagang pinagtutuunan ng pansin, nababato o kaya nalilihis yung atensyon papunta dito sa mga senador. Pero so far, inaabangan din natin yung magiging sentimiento ng ilan pang mga senador mula dito sa Senado. Pops J. Marymon, hindi ba magkakaroon pa ulit ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control? Kailan na ba ito mangyayari? At sa tingin ba ng mga senador, mapapalabas na nila ang sinasabi nilang katotohanan tungkol sa mga kongresista? Pops J, so far wala pang final schedule itong pagsusunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero ang nasabi kasi so far, mga huling isa o dalawang pagdinig na lang daw ang gagawin ng Blue Ribbon. Tapos Blue Ribbon Committee meetings na lang ang gagawin at hindi na raw public hearing. Ibibigay na raw nila ito sa Independent Commission for Infrastructure. Pero ang nasabi naman ni Senator Ping, lahat ng malilikom o maiipon nilang mga ebidensya, mga resibo, ibibigay nila sa ICI para raw sa mas mabilis na pagpapataw ng kaso sa mga nasasangkot na personalidad. Pops J. Marymon, balik tayo ng kaunti sa usapin ng budget ni VP Sara. Wala na ba talagang naging diskusyon tungkol dito sa kabuuan ng kanyang budget? Ang pagkakaintindi natin, tinapyasan pa ito ng humigit kumulang 39 million from the last original na proposal. Pero mas mataas ito ng kaunti kumpara dun sa nung isang taon. Oo, Pops J, pero hindi na siya kasing taas nung last time na umabot ng bilyong piso ang budget ng OVP. Oo. So far kanina, ang nasabi ni Senator Erwin Tulfo, tignan daw yung posibilidad na maibalik itong nasa 30 million pesos nga na idadagdag dahil tiwala naman daw sila sa programa ng Office of the Vice President. So far, ang nagkaroon lang ng kaunting pagki-question dito kay VP Sara, kung sakali raw ba na madadagdagan, saan daw iaalat yung dagdag pondo. Ang nasabi dito ni VP Sara, sa disaster response daw, mukhang kakailanganin pa ng dagdag na pondo. And so far, lahat ng mga senador na nandoon kanina sa pagdinig ng Finance Committee, suportado nila at tiwala sila maging Senator Sherwin Gatchalian sa Office of the Vice President. Pops J. Marymon, patungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni former presidential spokesman Harry Roque na siya raw ang nagsabi sa pamilya tungkol sa lagay nito sa ICC detention. Nasabi ba ni VP Sara kung kay Attorney Roque nga niya nakuha ang impormasyon? Pops J, hindi nagbanggit ng pangalan si VP Sara kanina, pero ang nasabi niya kasi is yung base daw doon sa mga report mula sa welfare check, doon daw sila nagkaroon ng ibang updates o impormasyon tungkol nga sa lagay ng dating Pangulo. At so far din nga, hindi rin pa tayo pinapaunlakan ng detalye ni VP Sara kung kumusta na nga ba itong si dating Pangulong Duterte. Ang so far sinabi niya, napapadalas na raw yung pagtumba ng dating Pangulo and inaasahan niya nga raw na makakausap niya ngayong araw itong kanyang ama sa pamamagitan raw ng isang tawag. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.